Welcome back again sa aking Liz Tech Channel. So, nandito naman ulit ang Ate Liz for another video. And for today's video, guys, is andito na nga. I-share ko na sa inyo ang aking full experience dito sa pinakabagong budget phone ng Infinix. Eto guys, sabi nila, this is the world's slimmest budget gaming phone ngayon sa market na under 9K lang. And totoo nga naman, talagang masasabi kong napaka-slim niya ka-techy. At hindi lang yan, MediaTek Helio G100 na rin siya, yung chipset nito. And sturdy and durable din etong phone na ito. Talaga namang ang labanan ng mga phones ngayon is, aside sa looks, no, is durability. And IP54 dust and splash proof na rin ito. Kaya very excited din akong i-test to, guys, kung ano pang kayang i-offer nitong pinakabagong budget phone ng Infinix. Kaya ayan, wag na nating patagalin pa ka-techy, magsimula na tayo. Ayun na nga guys, ito yung box ng pinakabagong Infinix Hot 50 Pro Plus. At kung hindi nyo pa nakita yung unboxing ko nito sa social media or sa Facebook ko, ayan, panoorin nyo yun. And of course, nakita nyo sa box pa lang yan, nakakollab po sila sa Honor of Kings at may character po dito. Ayan, ang ganda ng box nila, in fairness ha. So ayan, dumiretso tayo sa phone nga itself. And sobrang na-surprise ako kasi etong phone na ito guys, sa lahat ng Infinix phones na na-review ko, sa lahat ng budget phones na na-review ko, eto yung masasabi kong pinakamanipis at pinakagaan na smartphone na na-review ko dito sa aking channel. In fact, kasing nipis niya lang etong makeup brush ko. Ayan, kung makikita nyo nga, yung makeup brush ko guys, ang nipis-nipis na nito. Kaya ayun yung pinaka na-impress ako dito. And according to them nga, 'di ba, 6.8mm na to. Kaya ganito po siya kanipis na. And sobrang gaan lang din po niya kasi 162 grams lang din siya. Kahit saan namin siya ilagay, sa bulsa, sa maliit na bag, kasyang-kasya at parang wala lang akong dalang phone. Yun yung na-feel ko sa kanya. And ayan, kita nyo naman, ang look niya guys. Look at the design, the likod. Kung makikita nyo, sobrang elegant ng likod niya. Actually, yung color pala nito guys is, tinatawag nila tong titanium gray. Kung makikita nyo, para siyang titanium. Pero plastic lang itong back niya guys. Kaya ang gaan-gaan lang niya. At hindi rin siya dugyutin guys. Like, hindi siya madaling attract ng mga madudumi or fingerprints. May other colors din siyang sleek black and dreamy purple. And look at the camera guys. Kung makikita nyo, naka-line up lang itong tatlong cameras. Ayan. Pero pag ilagay naman siya sa flat surface, yung napansin ko nga lang sa kanya is gumagalaw. Hindi siya ganun ka-flat talaga. JBL na rin po siya. Sound by JBL. Dual speakers. So, malakas yung speaker na nito. Wala nga lang siyang earphone jack guys. Ayun nga lang. And apart from that guys, na nagustuhan ko dito, like ilang beses namin itong na-drop test and nagsusurvive pa rin. Maganda yung pagkakagawa nila sa body ng phone na to kasi durable naman siya. And now guys, titingnan natin no, ang kanyang display kung maganda rin ba. So as we turn on, ayan, makikita nyo agad siyaan etong kanyang screen display. Vibrant siya and smooth po siya. At sobrang nipis na po ng mga bezels niya. Yan, may 6.78-inch display na siya and 120Hz na rin po siya. And ang panel ng screen na to is AMOLED na rin, which is nice. And 1,300 nits naman yung peak brightness nito. Kaya kahit sa outdoor, under sunlight exposure, makikita nyo pa rin talaga vividly yung kanyang display. Hindi lang yung front yung curve, pati yung back curve din. So, ayan, ang ganda. Seamless yung pagka-curve niya, guys. 3D talaga. And apart from that, as we tested nga the screen, if smooth ba talaga siya, is mabilis at smooth yung response. That's because meron siyang 360Hz na touch
touch sampling rate din. Ngayon guys, sa performance naman neto, powered na siya ng MediaTek Helio G100. Ma-experience nyo na yung level of smoothness ng kanilang Zero series dito sa phone na ito, sa series na ito. Ang ikinaganda din kasi ng phone na to is meron siyang 16GB RAM and 256GB naman yung storage niya. Kaya nakatulong din itong mga to para mas smoother yung phone itself. There, makapag-store kayo ng maraming files, videos, kahit high-resolution videos pa yan, photos, hindi ka magpuproblema kasi malaki yung storage niya. And now guys, sa gaming naman tayo as we tested it. We played Honor of Kings. Maganda yung performance. Of course, para mas magiging maganda, i-click nyo lang yung X-Boost Gaming Engine kasi meron siya nun. And sobrang ganda na yung setting na pwede nyong ma-enable doon. Ayan, high frame rate na siya and ultra graphic. And the experience is really great guys. As you can see there, na-enjoy talaga namin yung gaming experience dito because it is very smooth at playable na playable talaga yung device. Meron kasi din siyang 2160Hz instant touch sampling rate. Kaya mabilis yung response talaga kapag naglalaro ka. At ang maganda rin dito kateki kasi, di ba usually yung issue ng iba is kapag curve, very sensitive. Eto maganda dito kay Infinix Hot 50 Pro Plus is may curve screen anti-mistouch din siya. So, i-enable nyo lang yan guys. Even the COD, we tried to play it and high frame rate din siya. And medium graphic naman siya. So, napakaganda at smooth po ng aming experience dito sa aming gaming. Isa pa rin pala sa napansin ko is maganda rin yung sagap ng signal ng phone na to. Yes guys, kasi diba, may super GPS na siya. Precise navigation, kahit anong environment pa yan. May super Wi-Fi din siya. It optimized for fast and reliable connectivity. Maganda yung sagap ng internet nito or data nito. Now, pagdating naman guys sa battery performance of this, aba, hindi rin nagpapatalo itong Infinix Hot 50 Pro Plus. Meron siyang 33W fast charging din. Kaya mabilis. Ayun, makikita nyo na from 2% guys, naging 35% agad siya after 20 minutes. At naging 63% after 40 minutes. Ayun na nga, after 71 minutes is naging 100% na siya. Mabilis na siyang ma-full. Apart from that, meron din siyang 3 charging modes. Ayun na nga yung hyper mode na from 1% magiging 50% agad yan after just, you know, more or less 30 minutes. Then, meron din smart mode, of course. Balance yung speed and temperature. And low temp mode naman, cooler charging experience. At eto, may bypass mode din siya guys. So, kapag ka naglalaro kayo at sinacharge siya, hindi masasira yung battery ng phone nyo kasi dediretso yung energy sa motherboard itself. So, hindi rin masasira yung phone. Ayan, so makapaglaro ka ng without the guilt. May overnight charging protection din siya. So, hindi ka rin mag-aalala kasi safe din siya kahit makalimutan yung tanggalin. Sabi nga nila, 4 years long lasting din yung battery nito. So, kung yung mga common phones nyo dyan is nagtatagal lang ng 2 years o hindi pa nga 1 taon, mababa na yung performance, eto, 4 years yung promise nila. So, ayun. Talagang magandang promise na yan, Infinix ha. And ayan guys, sa camera naman ni Infinix Hot 50 Pro Plus, meron po siyang 50MP Sony IMX582 at meron siyang 2MP for macro cam plus AI f2.0 na supporting na may dual flash na rin. And eto yung selfie cam naman niya is meron siyang 8MP. So there guys, we tested also its camera performance. And surprisingly, ang ganda at ang linaw ng camera nito sa likod. Talagang hindi ako binigo kasi before sa kanilang mga hot series, hindi naman ganun talaga ka-super impressive yung mga cameras nila. Pero ngayon, itong Hot 50 Pro Plus nila guys, to be honest with you, nag-level up yung camera performance nila dyan. Ayan, naging vibrant, naging maganda. At yung front cam din nila, of course, na 8MP, malinaw din naman siya for selfies. Ang ganda rin ng portrait nito, malinis. And pwede nyo rin pong gamitan ng AI kung gusto nyo parang ready na, no, or on the go na kahit wala kang makeup, maganda pa rin. Ayan, pwede nyo pong i-enable yon at magiging maganda pa rin yung resulta niya. Ayan, so far guys, na-impressed din naman ako sa front cam and sa rear camera performance ito as long as proper lighting, maganda yung pagka-picture, magiging maganda yung outcome niya kateki. And sa video din ito, ang nagustuhan ko din is meron naman din siyang ultra steady mode. Ayan, at least kahit pa paano, no, nakatulong ito para maging stable yung video, no, na hindi ganun talaga ka-worse, like
shaky. Ayun, makita niyo naman yung difference. Merong ultra steady at wala. And of course, the resolution, makapag-video naman kayo ng 2K video resolution sa front and sa rear. Ayan. So far, okay naman ang aming experience dito sa camera din ng phone na ito. Surprisingly, di ba? Aside sa palaban sa gaming, palaban sa looks, palaban sa durability, pati ba naman ng camera, guys? Hindi rin siya nagpapatalo. In fairness naman dito. Now, guys, when it comes to other features na device na to, eto na nga, no? Aside nga dito sa mga nasabi ko kanina, may mga features din siya, guys, na makakita nyo lang doon sa mga high-end phones or sa mga mid-range phones. Katulad na lamang ng AI eraser. Meron na siya sa budget phone na to, guys. May AI eraser na siya. So, hindi nyo na kailangan ng third-party app or whatsoever para lang makapag-erase kayo ng mga photo bombers. Kasi with this, may AI eraser na siya. Then, of course, IP54 dust and splash proof na rin siya. So, kahit po mabasa yung screen, may splash ng tubig, ayan, hindi po masisira yung phone agad. Kaka-scroll ka pa rin sa screen niya kahit medyo nabasa yung screen. And even yung kamay, hindi na kailangan magpunas-punas pa ng kamay. Corning Gorilla Glass na rin po. Kaya hindi rin siya mabilis ma-scratch. Ilan lang po yan sa mga features na ma-enjoy nyo dito sa Infinix Hot 50 Pro Plus. Sasabi ko namang napakasulit na nito sa price. Kasi aaminin ko yung price po nito, guys. Nagkakahalaga lang po itong 8GB variant niya to 56GB variant niya ng 8,499. Sobrang mura na po nun sa performance sa pinakita niya and of course sa looks niya, 'di ba? Sa sobrang nipis at gaan niya. Convenience check, performance check, and the quality check. Of course, diba, the display and the camera is na-impress naman ako dito as a budget phone. Talagang palaban ito. Meron din silang Hot 50, no? Hindi siya Pro Plus. Hot 50 lamang na ito hawak ko ngayon. Ito yung Hot 50 nila, guys. Yung difference nga lang is hindi siya curve, yung back and front. Pero yung look niya, halos similar lang. As you can see there. Mas mura nga lang din to. 6,999 naman to. Puntahan nyo na yung description box ko. Nandun po lahat ng links nila. So, ayun. If naghahanap kayo ng mura, solid din naman yung performance. Tapos quality at durable na. I can recommend this phone to you guys. You must get one for yourself before it runs out. So, ayun lang, guys. Maraming po salamat sa panonood ng aking video. Don't forget to like this video, share this to your friends, and subscribe to my YouTube channel. See you again, Kateki, till my next video.